guys, welcome back to my channel. So another day, another vlog. So it's a rainy day guys. Hindi ko alam kung maririnig ako dito sa video guys, pero grabe talaga, lakas ng ulan. So yung Las Piñas guys, grabe, ang dami na nagpaparescue gawa ng sobrang baha na guys dito sa Las Piñas. Pero so far naman, awa ng Diyos guys, sa amin dito hindi naman kami masyadong hindi talaga kami binaha. So ayan, so safe yung sasakyan ko. Kasi nakakatakot pag bumaha, di ba? Sayang yung sasakyan, wala na talaga. Ang dami na nasiraan na sasakyan dito sa Las Piñas mga ka-CB. So yun mga ka-CB, kahit umuulan, update ko kayo dito sa kalagayan natin mga isda. So wala naman na bago, fry pa din sila. Pero so far so good, mas malaki naman na sila mga ka-CB. Ayan, mas okay na yung size nila. Ayan, mas nakikita ko naman yung improving nung nila, nung size nila. Ito yung last time mga RDSS ko. So ilang days pa lang to guys, pero ganyan na sila kalaki. Ayan, ganyan na sila kalaki mga ka-CB. Ayan, ganyan na sila kalaki mga ka-CB, diba? So nakakatuwa kahit tayo mag-focus ng ating video. Ayan, ang laki na guys. So labas na yung kulay ng tail, Tapos ito naman yung second batch nung blue, mga HB blue natin. Pero ang laki na din. Ayan, grabe. Ayan, nagpakain ako sa kanila guys ng BBS kasi sila yung mga kailangan kong pakainin ng BBS, mga fry. So ayan, hindi ko na sila ini-skip masyado sa BBS. Ito naman yung MSSBT natin. Ayan, ayan, wala pa tong 1 month guys, maliliit pa to, mga weeks pa lang to. Ayan, so ayan mga ka-CB, lumalaki na yung mga fry natin dito. And then yun nga guys, wala naman ako mapakitang breeder natin ng mga gapi dito, gawa ng puro fry na lang yung natitira sa akin. So update ko na lang kayo sa mga susunod na nito, mga paglaki nito, para makapag-select tayo ng mga next inbreeder natin. At papakita ko yun guys kung paano ako mag-select ng natin, ng mga for selection na magiging breeder natin. And then yun nga guys, kwentuhan ko na rin kayo, nung nag-start kasi ako talaga mag-gapi mga ka-CB, sa talaga ako ang una ko talaga natutunan is yung paano bumili ng quality na gapi. So ayun, una yung titignan guys mga ka-CB, kapag medyo may pagkamahal yung benta at makita mo yung isda mataba, safe yun, maganda yung pagpapalaki ng pagpapalaki ng isang breeder. At kung pumapalo naman siya ng mga 600 to 1,000, ganun, 600 trio, 500 trio, tapos nakita nyo yung ganung pangangatawan ng gapi, mataba. For example, sa female, ganito kataba, binigay sa'yo. Ayan, tapos yung male, maganda rin, kompleto yung, maganda yung coloration. Yun yung aaralin nyo guys, pag mga newbie kayo, yung coloration, yung body size. Kapag ganun guys, normal lang yun na ganun yung presyo. Pero pag bumaba na sa mga 600 pababa, mga pet grade, so pwede na rin naman for starting guys mga ka-CB. Ayan, so ayan, ganun yung una ko natutunan guys, yung mga nagsimula ako sa pagkagapi. And then ito na nga, update ko kayo ulit. Ito, wala na dito yung female na bluegrass. So yung female bluegrass ko dito, nilagay ko na siya dito. So dalawa na ulit sila dito. Ayan, dalawa na ulit sila dito sa tangga to mga ka-CB. Ayan, dalawa na sila dyan. Tapos ito kasi nandito, hinayaan ko muna dito yung mga anak niya, yung nasa pitong piraso to, pitong piraso ng bluegrass itong nandito mga ka-CB. Tapos ito, buntis to, so inihintay ko lang din to mag-drop din. So ayan, so kailangan ko na naman ng another lagayan kasi hindi ko sila pwedeng pagsamahan yung kanya, kasi dito ako magse-select soon. So ito, HB blue to mga ka-CB. Ito yung HB blue na male. May male dito, ayan, HB blue na male. Itinabi ko lang siya, binukod ko lang siya dito para may lagayan din tong natin, yung slot na to mga ka-CB. Tapos dito naman mga ka-CB, yun, meron tayong full gold female. Maganda dyan sa female na yan, ayan, gold na gold siya mga ka-CB. Ito yung tinabi ko para sa akin. Ayan, so medyo tahimik lang kasi nga pag-ulan, malamig yung panahon. Alam nyo naman mga ka-CB, diba? In-explain ko naman sa mga video ko yan. Kapag maulan talaga mga ka-CB, hindi masyadong active ang mga isda natin, hindi sila masyadong naglalalangoy. Ayan, kasi giniginaw din yung mga yan. Pero ito ito matibay talagang sanay sa outdoor. Yun nga rin guys,
may mga ganun din talaga kapag may isda din talaga na hindi sanay sa outdoor at meron din naman mga sanay sa outdoor setup. So mga isda ko kasi dito talaga it's sanay na sa outdoor. Ayan, mga sanay na sa outdoor setup yung mga to. So ito malabo na yung harap kasi may lumot na. Ayan, okay, hindi natin masyado makita yung dalawang female dito na bluegrass. Kasi to RDSS din to. Ito yung RDSS. Ayan. Ganda na, laki na guys, oh. Laki na nila, so nakakatuwa. Ayan. Tapos dito din, ito mga female to, mga reserve female to. Dalawang bluegrass, isang MSS BT, ayan, blacktail. Kasi to, HB blue rin to. Ayan. So dito sa mga HB blue prey na to, ito yung third batch. So ayan, lumalaki na rin naman. Kita na sila sa video guys, eh. Kita na. So ganito palang kalit guys, binibigyan ko na to ng BBS. Yan, bumabawi na ako ngayon kasi ganun talaga ako dati. Kasi yung unang batch nito, 'di ba? Kasi hindi ko masyado nabigyan, na busy kasi mga kasibi. Kasi ito yung nun mga kasibi, yung unang batch. So kung napapansin niyo, ilang piraso na lang sila dito. 2, 4, 6, 7. 7 pieces to na nandito yung mga first batch, mas malaki yan, no? Ganyan sila kalaki yung mga kasibi. Ito yung first batch. Female to, mga female to. Ito lang ata male dyan. So, tinabi ko lang, inayaan ko lang dyan. Female yan. May inalis akong 4. Itong 4 na to, ayan, hindi ko na sila bet. Kumbaga, hindi ko na gusto. Ayan. Ayan. Kaya hindi ko to gusto dahil ngayon nga yung body size nila medyo, yung body nila, yung bulto ng katawan nila, hindi ko na masyadong gusto. Kaya, para sa akin, inaalis ko na yung ganito, mga kasibi. So, wala na sa akin to. Siguro, gagawin ko na nandito sa HB Blue na to. Diba nga sabi ko sa last na video ko, gagawa ako ng, gappy chops. Ayan, gappy chops. So, isang yan, yung brown na tab na yan, yung mahabang tab na yan. So, gagawin natin yung for gappy chops. Sakto, may mga food good ako doon na ayaw ko din. Mga 3 piraso. Tapos, ito. Tapos, hintay din ako sa RDSS. Sa RDSS soon, kapag may yung mga kal na pagsasama-samahin ko sila, gagawa ko ng gappy chops kasi may nagre-request din sa mga viewers ko na gusto nila, or buyer ko, minsan may mga buyer talaga ako out of nowhere nag-chat sa akin, sir, may gappy kang tigmumura, tagbebenta, ganon, chops. Kuha ako mga 10 piraso, ganon. So may naghahanap sa akin ng ganon. Dati kasi talaga mga kasibi, nung hindi ako nagbablog, meron talaga akong chops, may gappy chops talaga ako mga kasibi. So dahil ngayon nga wala na akong gappy chops nung, kasi nung mga year 2021-22 malakas yung gappy, lakas talaga, pati chops ubos talaga sa akin lahat, kaya lagi ako naubusan ng gappy chops, pati yung tropa ko naubusan din ng gappy chops yun. So ayun, bala ko din gumawa, magka-project ako ng gappy chops. So abangan nyo na lang yung mga kasibi. So mga gusto ng community tanky, mga hindi pure breed, basta gusto lang mag-alaga ng mga gappy chops, yung mga, ayun, iba-iba kulay. Ulitin ko lang yung gappy chops, mga bossing, mga kasibi, yun, chapsuy yun, chapsuy talaga ang tawagin yun, diba, chapsuy, halo-halong gulay. So kaya tinawag silang gappy chops. Ayun, halo-halong strain, so chapsuy kung tawagin. So chops, gappy chops, yun talaga yung yun talaga yung nauso nun dito sa Pilipinas. Pero alam ko sa Pilipinas na meron nun, kasi sa ibang bansa naman di naman siguro ganun yung tawag nila, gappy chops. So yun, bala ko gumawa ng gappy chops. Bala na lang kayo kung gusto nyo bumili, punta kayo dito, dumaot kayo dito. Ayan mga kasibi. Pero hindi ko naman bebenta ng sobrang mura yun, kasi guys, yung chops man, pero bibigyan ko kasi ng ng BBS. So painin natin ng BBS. Siyempre maganda, healthy pa din yung gappy chops natin. Ayan, mga chops natin soon na kapag mayroon na tayong gappy chops. Tapos ito naman pala kasibi, yung ito yung set pa natin ng isa pang RDSS. Ayan, yung mas maliliit, yan yung last na binuga mga kasibi So bala ko nga ibukod to itong last na binuga dito mga kasibi. Ayan, bala kong ibukod. Tapos dito naman, ito yung sobrang dami mga kasibi. So bawal ako na nga bawasan itong mga lumot dito. Pero ito yung sobrang dami talaga, 40 piraso to. Lagpas ata 40 to. Ayun kita nyo ba mga kasibi, ang bilis nila lumaki. Ayan, grabe mga kasibi, ang bilis nila lumaki Dito kasi mga kasibi hindi kita Ayan, hindi siya kita. Ayan, ang bilis nila lumaki mga RDN. Tapos ayan, may nakaset up akong ganito dito para pag malakas yung ulan. Kasi ayan
maanggi dito mga kasibi yung ulan. Ayan, tingnan nyo nangyari tuloy sa ano ko. Dito sa ano natin. Sa mga plants natin. Ayun, daming dakoid oh. Kasi ito kasi ibihatin mo. Ayan oh, meron tayo dito ng food gold. So, yan natin lumaki yan. Ayan. Tapos ito mga kasibi, binagyo yung hydrilla natin. So, pero mga hydrilla siguro na ito mga kasibi, hindi ko na muna itutuloy. Hayaan ko na lang sila dito. Ngayon, papaprevious ko na lang to. Kasi, hindi kasi talaga to yung gusto ko i-plants eh. Yung hydrilla eh. Ang gusto ko talaga kasi itanim yung mga kasibi yung ano, yung kabumba ba yun. Pati yung parang dahon na mahaba. Yung talaga, nabubuhay talaga yun. Maarawan lang. Umuugat talaga sa akin yun eh. So, ito may ilan-ilan may ugat. Kagaya na ito may ugat oh. May ugat siya maliit. May ugat siya. May ugat na yan mga yan eh. Ayan, binagyo nga lang. Umapaw yung tubig. Wala sing overflow yan. So, ayan, mga kasibi. So, wala. Failed tayo sa, ano, sa plant na yan. Kasi hindi ko rin natutukan mga kasibi. Hindi ko rin masyadong papalit-palitan. Hindi ko na papaarawan yan dito. Wala rin kasing araw ngayon yun. Grabe yung panahon ngayon mga kasibi oh. Tapos itong mga full gold. Ayan, kanina inopen ko yan tanghali. Ngayon kasi hapon na eh. So, nagbigay ako kanina tanghali ng, ano, ng BBS. So, tinakpan ko na ulit para hindi maulan ng mga kasibi. Tapos, ayun mga kasibi, no, gaya niyan, no, meron na naman. Papakain na naman ako ng BBS. So, matatao kasi to. Yung mga fry kasi mga kasibi, ano yan, mabilis magtunaw yan eh. Diba, pinakain mo ng BBS, 2 oras, 3 oras, tunaw na yan. So, kakain ulit ng BBS yun mga kasibi. So, ayun mga kasibi, update ko na lang kayo at balitaan ko na lang kayo kapag meron na tayo mga chop suey gapi soon. Ayan, nakatuwa kasi may mga chop suey tayo. Sa kami, tropa rin kasi akong ano, gusto umangkat sa akin ng mga ganun chop suey. Ipang-pet shop niya. So, yun, kapag dumami yung mga ganun natin, bigay natin, wala namang problema yun, diba? So, ayun lang mga kasibi. So, ano na lang tayo. Kita-kita na lang ulit tayo sa next vlog.